Kumusta, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. Ito na po ang update no, sa ating tangke kung saan ay nilagyan na po natin ng biga sa gitna. Parang matibay. So ngayon din mga ka-farmers, gumagawa po tayo no, ng greenhouse para punlaan. So ito po. Dito tayo magpupunla mga ka-farmers. And then ito ang daan papunta sa baba. So ito ang ating gawing punlaan no. Ang gamit natin UV plastic, and then kawayan lang. Yung pang-arko natin baka bibili lang tayo ng bakal. So yan po ang ating setup ng mga poste. Parang isa lang. And then mga ka-farmers, ito ang aming ginagawa may linsa kami o linya. Para maganda tingnan ang ating install na mga poste papunta sa baba. Parang maganda at matuwid tingnan. Ayan. So ito ay align ko pa to mga ka-farmers no. I-align ko pa to. Parang magandang tingnan. Sobrang tuwid po nito mga ka-farmers kasi linagyan po natin ng linya itong dilaw na ano. Yun ang ating ginagawang panglinya. Nasabit. So ito ang ating packing house. Yan ang aming packing house mga ka-farmers. So marami kaming ginagawa ngayon. So ito ang ating ginagawa. So parang matuwid mga ka-farmers. Yan, may linsa. And then sinukatan natin to, same lang ang sukat no. Same lang ang sukat mga ka-farmers. And then binutasan gamit ang earth auger sa lalim na mga dalawang roller no, napakalalim to mga ka-farmers yan, nasa isang ano't kalahati. Tapos mga ka-farmers, once na malagyan natin ng putse, kailangan natin siksikin para matibay. So yan lang ang technique at discarding natin. So araruhin pa natin to uli mga ka-farmers. So inano ko lang, hinahati-hati ko lang kung hanggang saan ang pagitan sa taniman ng ampalaya, saan ang sa kamatis no. So yun po ang ating pamamaraan mga ka-farmers. So meron tayong nasa 42 kalinya ang ampalaya. Ang kamatis ay hindi pa natin nabilang. Parang nasa mga 50 ata to mga ka-farmers. Kung 50 nasa 200 ay di nasa 1,000 kapuno. So dito banda mga ka-farmers na-align na to siya kung saan maganda ng tingnan. Yan no. Parang isa lang no. So sobrang tuwid mga ka-farmers kasi nilagyan natin ng linya. So ganito lang mga ka-farmers ang pag-install no ng fusti sa kamatis at saka sampalaya. So simula dyan mga ka-farmers papunta dun ano po ang 2 meters binawasan natin ng konti no. Simula dyan papunta din binawasan natin ng konti ang 2 meters. Yan. Yan, simula dyan papunta doon. So ganyan lang ang nabawas mga ka-farmers. And then sa ano naman natin sa ampalaya 2.5 meters no. So ito ang first linya sa ating kamatis at ito ang panglas sa ating ampalaya simula doon. So simula din ito ang una. Ayan Ayan. May linya na naman doon.
So yun, hanggang din ito ang tataniman natin ng kamatis papunta doon sa may Chico. Siguro nasa mga 1/2 hectares to mga ka-farmers, no, ang ating tataniman ng ampalaya. Kasi hindi pa naararo papunta doon. So 1/2 muna, 1/2 hectares muna. And then sa ano din, sa talong parang ganun din 1/2 hectares. So mga 1 kapin din mga ka-farmers. And then doon sa may likuran pababa, magtatanim tayo ng bell pepper dyan at saka yung siling sigang, no? O yan. So sa bandang dulo ha, ang itatanim natin doon ay talong, no, sa likod ng may Chico yan, hanggang doon sa kagubatan, no. So maluwang-luwang pa to mga ka-farmers kasi malaki pa pong punta pababa dyan. So malayo pa oh. Kung nakita niyo yung mga tao dyan, oh, nag-ano ng kawayan, hanggang dyan pa ang dulo. So siguro nasa mga 1/2 hectares ang ating ampalaya, and then ang talong ganun din 1/2 hectares. So 3 plus 1 hectare at kapin ang ating kamatis. So yun ang una nating matataniman. So ang kabuuang lawak mo nito lahat mga ka-farmers ay nasa 11.8 kon maararo. So hindi pa nabalikan. So doon banda na final na, and then dahil inuulan na 3 beses din mga ka-farmers, yan sibol na ang damo. So di bali mga ka-farmers kasi maganda ho pag nakasibol, kasi pag final natin hindi na yan makakasibol uli. So ulitin ko, share ko lang dito ang ating planting distance simula dyan papunta doon 2.5 meters ha, to 2 metro kapinto yun mga ka-farmers, ang ating planting distance sa rotoro. And then sa hell to hell 1 meter po sa palaya. And then sa ano naman, binawasan lang natin konti ang 2 meters. 2.5 din dito 2 meters, pero binawasan natin ng ganyan konti sa kamatis, or nasa mga 6 feet, no, ang lapad, o 6.5 feet, parang ganun. So ang hell to hell sa ating kamatis, sure ko lang para sa kalaman po sa lahat ay kalahating metro, pero sa ampalaya 1 metro. So sa talong naman mga ka-farmers, rotoro 2 meters. Ang hell to hell sa talong na itatanim natin ay 1/2 meter. Same lang po sila sa kamatis, no, hell to hell 1/2 meter. Tapos ang ating ampalaya lang ang 1 metro. Simula sa isang puno papunta sa isang puno. And then simula sa isang linya papunta sa isang linya, yun ang 2.5 meters. Okay, so sa talong planting distance natin, share ko lang sa inyo 2 meters ang ating ilagay. No, 2 meters ang ating planting distance sa talong. Okay, yun lang siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo, no, sa hapong ito. Bago na tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, sharer at commentator. Kaya kung tingnan natin, sobrang ganda mga ka-farmers, no, ang alignment natin sa poste kasi dahil sa linya. Yan, no, tingnan nyo, parang isa lang, oh. So ganyan katuwid mga ka-farmers, oh. Yan. Pag ano natin sa kabila, oh. No, sobrang gandang tingnan pag ma-align natin ng maayos mga ka-farmers, oh. Parang dingding lang. Parang isa lang ang ating makita. Simula yan sa gagawin nating punlaan. Magawa tayo ng punlaan mga ka-farmers para hindi na tayo mahirapan sa pagpatubo ng punla. Then maglagay lang tayo ng pang-filter sa net, pang-filter sa init yung net, kasi napakainit mga ka-farmers. Tapos kawawa pag walang ano. Okay, so yun lang siguro mga ka-farmers. Maraming salamat po, bye bye and God bless. So abangan nyo lang ang mga susunod nating gagawin. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa, no, ng punlaan. So abangan nyo lang mga ka-farmers, baka bukas kung makakabili ako ng bakal, kasi bakal ang ilagay ko sa gitna. So yun na siguro, thank you, bye bye and God bless.